Naka-high protein diet ka ba? Pero hindi ka sure kung ano nga ba talaga ang epekto nito sa katawan mo maliban sa muscle gain. Kasi naman, halos lahat ng diet advice ngayon, puro patungkol sa pag-encourage na taasan ang protein intake natin. Kung yan ang bumabagabag sa'yo, huwag kang mag-alala friend. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Hello mga friends, this is Coach Janeth Aro and I am an Olympic nutrition coach who handled the programs of our Tokyo and Paris Olympics medalists. Ang protein ay isa sa 3 macronutrients kasama ng carbs at fats. At ang bawat macronutrient ay may kanya-kanyang main function sa ating katawan. Narito ang ilan sa mga primary functions ng protein sa ating katawan. Number 1, it's for growth and maintenance of our tissues and cells. Number 2, involved din ang protein sa iba't ibang biochemical reactions as enzymes. Number 3, they also act as chemical messengers as hormones. Number 4, ang protein ay nagbibigay din ng structure, strength, and elasticity sa iba't ibang parte ng ating katawan. Number 5, nakakatulong din ang protein upang mapalakas ang ating immune system. Number 6, nagsisilbi din na transporter ng iba't ibang nutrients ang protein sa ating katawan. Number 7, nakakatulong din ito para ma-maintain ang acid-base balance or pH sa ating dugo at body fluids. Number 8, at kung kinakailangan ay maaari din itong maging source ng energy sa ating katawan. At dahil sa dami ng functions ng protein sa ating katawan ay nararapat lang talaga na bigyan natin ng tamang pansin ang pag-consume ng sapat na dami ng protein foods araw-araw. Ayon sa recommended energy and nutrient intake ng FNRI-DOST, ang rekomendadong protein intake para sa adults ay 71 grams per day for males at 62 grams per day for females. At ayon naman sa international standards, ang mga active individuals or athletes ay dapat na nagko-consume ng 1.6 to 2.2 grams of protein per kilogram body weight per day. Bagamat mas mataas ang protein recommendations para sa mga athletes at active individuals ay posible din naman na sumobra ang protein intake ng isang tao kahit hindi sila athlete or physically active, lalo na para dun sa mga naka-no rice diet or low-carb diets na hindi binabantayan ng portion size ng meat o high-fat protein sources. Maaaring mas nakakabusog ang mga protein foods kumpara sa carbs o fat, pero kung sobra ka pa rin sa total daily calorie needs mo, kahit high protein ang diet mo ay pwede ka pa rin tumaba, lalo na kung laging may kasamang fat-rich foods ang madalas mong kinukonsum tulad ng mga karne na may taba, pritong ulam at mga laman loob. Pero ayon din naman sa mga expert on protein research, ang good news dito ay ang mga taong kumakain ng high protein diet ay mas konti ang nag-gain na fat mass at madalas mas marami ang lean mass kahit na wala silang structured training program. Pagdating naman sa muscle metabolism, sinasabi ng mga experts na may ceiling effect. Ibig sabihin ay may limit kung gaano karaming protein ang kayang gamitin ng muscle mula sa isang meal para mag-build ng tissue. Kapag lumagpas ka sa around 0.4 grams ng protein per kilogram ng body weight per meal ay hindi na nagagamit ang sobrang amino acid sa muscle protein synthesis at sa halip ay tumataas ang oxidation ng protein at nagagamit as a source of energy or excreted as urea. Kaya kahit kumain ka ng 300 grams ng protein sa isang araw, hindi ibig sabihin mas marami kang mabubuo na muscle kaysa sa taong kumakain ng 160 grams per day, kung tama ang timing ng intake at sapat ang dami at load ng training niya. Ang mahalaga talaga ay ang tamang timing ng intake, distribution ng protein sa bawat meal at syempre dapat may resistance training ka. What really builds extra muscle is appropriately designed and extra strength training and not extra protein intake. At patungkol naman sa kidney health, madalas itong nag-cause ng confusion sa karamihan. Para sa mga healthy individuals, walang ebidensya na ang high protein diet ay nagdudulot ng kidney damage. Sa totoo lang,
May mga long-term studies na kung saan ang participants ay kumakain ng hanggang 3.3 grams ng protein per kilogram ng body weight per day at wala silang naging problema sa kidneys. Pero kung meron ka ng existing kidney disease, ibang usapan na yan. Kailangan talagang limitahan ang protein intake para hindi ma-overwork ang kidneys. At para sa mas extensive na discussion on protein and kidney function, panoorin ang video kong ito. So, ang bottom line mga friends, ang protein ay essential, beneficial at safe kahit sa mataas na intake para sa mga healthy at active individuals. Pero, hindi ito magic. Hindi sa lahat ng pagkakataon ang mas marami ay laging mas mabuti, lalo na kung wala kang training o sobra ang calorie intake mo.